It's 10:56 na po ng umaga. Welcome po sa Totoo Lang. Ako po naman si Ricky Rivera at sa ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo. Welcome po sa aming edisyon. Ngayong lamang pong araw na ito, August 26, ay napabalita po ang pagsibak dito kay Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Okay? At talagang ito po ay nabulabog, no? Ito pong sambayanan dahil dito sa nangyaring ito. Nakatanggap po tayo ng isang sulat mula po sa Office of the President, Malacanang, dated August 25. Nakalagay po dito, Police General Nicolas D. Torre, Philippine National Police, Camp Crame, Quezon City. General Torre, you are hereby relieved as Chief PNP effective immediately. For the continuous and efficient delivery of public services in the PNP, you are hereby directed to ensure proper turnover of all matters, documents, and information relative to your office. Thank you. By order of the President, nakalagay po dito, nakadagda, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. Mabilis po ang naging aksyon ng Philippine Communication Service o Office ng Malacanang. Pinalabas po ang isang artikulo ni Montulpo na naglalahad ng backstory, no? Dito po sa pagsibak kay General Torre. Pinalitan po siya ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. No? Simula po ngayong actually kahapon, ngayong araw na to, ang nag-recommend po kay Nartates ay walang iba kundi ang presidente ng Pilipinas, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sino po ba itong si Nartates? Ito po ay taga Santa Ilocos Sur. No? Ang birthday po nito ay March 19, 1971. At magre-retire po siya sa 2027. Siya po ang pinakabata at I think last na po ng miyembro ng PMA class na maging hepe ng Philippine National Police. No? Siya po ay may asawa, may 5 anak, 3 babae at 2 lalaki. Yung kanyang pong ina ay nasa Estados Unidos. Doon po nakatira yun simula't simula pa. Ngunit bumalik ko dito para masumpungan yung kanyang promosyon as Deputy Chief of Administration noong October 2024. Siya po ay miyembro ng Tanglaw Diwa Class of 1992. No? At meron siyang Masters in Public Administration. Siya po, ang nagsimula po ang karir niya bilang miyembro ng Special Action Force. 5 taon po sa mga combat zones sa Quezon, Laguna, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Negros. Noong 1993 po, naging commanding officer po siya ng SAPS 3rd Special Action Battalion in Basilan. Meron po siyang pagsasanay sa Critical Response, Intelligence, Airborne Operations, Diving, and Counter-Revolutionary Warfare. So, noong 2017 po, naging Ilocos Norte Police Chief siya, Regional Director ng Calabarzon noong 2022, NCRPO Director from 2023 up to 2024. Siya po ay nagsilbi rin bilang Directorate for Intelligence, Controllership, and Finance Service, CIDG roles from Major Crimes Deputy Chief, Presidential Anti-Organized Task Force under Ping Lacson. O yun. Yung po naman pala yung link. Kaya po dinipensahan nitong Senator Panfilo Lacson yung pong ginawang pagsibak dito kay Nicolas Torre the third, no? Noong October 2024, siya po ay naging Deputy Chief for Administration. Ibig sabihin, right-hand man ni General Nicolas Torre. Ngunit sa kasamaang palad po, linggo lang po yung ang ginawa ho nito ni General Nicolas Torre III ay kanya pong inilipat, no? Ng tungkulin, ito pong si Nartates mula sa pagiging Deputy Chief for Administration, siya po ay inireassign sa Western Mindanao na sang-ayon po sa ating mga sources
Ito ay ah, hindi po sinang-ayunan ng National Police Commission. At doon ho nagkaroon ng hidwaan, no? Ayan. Oo, kasi sa kabila po ng utos ng NAPOLCOM against yung reassignment ni Nartades, ah, si General Torre po stood his ground. So, yan po, na interpret po ito ng Malacanang bilang defiance. Defiance sa oversight po ng civilian over the military. No? At may mga nagsasabi rin na meron no kasing listahan di umano, ito pong si General Torre na mga sisibakin o ililipat sa pwesto na mga general. Ang problema, karamihan daw iyon, sang-ayon sa ay anong sabi? Mga malalapit daw di umano sa DILG Secretary John Vic Remulla. No? Alam nyo, napakahalaga kasi ng PNP. Dapat dahil marami ho mga akusasyon na ang dami ho mga pulis dyan mga kasapakat na mga sindikato. No? Hindi lang ho sa weteng, kundi sa droga. Napakahalaga ho niyan. So, wala ho tayong sinasabi dito sapagkat alam niyo naman ho dito sa current PH, bawal ho kaming mag-speculate dito. Pero lumalabas po sa mga nagpapahayag pa na kaya po siya sinibak dahil nga hindi niya sinunod yung hindi niya sinunod yung gusto ng DILG Secretary. At malamang ho yan nagreklamo sa Executive Secretary, pinalabas sa Pangulo. O yan. Oo. Kaya nag-clash sila ni Remulla. Oo. So, yan. Nakaw. Ito po ay isang malaking dagok. No? Malaking dagok po ito sa patuloy na kampanya ng gobyerno para maalis ang mga korap. Dahil ito pong si General Torre inisusa korap yan. Pero ngayon nagsusulputan dito po sa social media at pinapakalat po sa traditional media yung mga di umano, yung mga rason o mga backstory. At isa nga ho ditong kumakalat, ito pong backstory sa bilyonaryo inilagay na kung saan ay kitang-kita po na yung isang video po na nakasakay po sa Land Cruiser with blinkers. Ito pong si PNP Chief General Nicolas Torre nung siya ay umatin po sa Pabuburul Api Festival sa Tuguegarao City bilang guest of honor. Parang pinapalabas nila na parang acting little president itong si General Nicolas Torre. So ito po ay sana po na-handle po sana ng Malacanang to ng mas maganda. Dahil siyempre sa ngayon ang dami-daming binabaka ng ating pamahalaan, no? May lalo tigit ito po sa flood control projects, madami ho tayong napupunang mga katiwalian diyan. Sana ho inandal nila ng maganda sapagkat Malacanang cannot afford another enemy. And besides, ito po ay weeks after na nagbitiw naman sa kanyang tungkulin, nagtender na kanyang irrevocable resignation, walang iba kundi ang NBI Chief Jimmy Santiago. Okay, ang tanong nga ho ng karamihan, sino pa susunod? Kasi may mga nababalitaan ho tayo na may isa pang major member of the cabinet who is actually thinking of resigning because meron siyang rift doon sa kanyang colleague dito po sa loob ng palasyo, no?
At mukhang ito po naman ay base sa matibay na obserbasyon, mukha ho talagang nagkakaroon ng click, ano? Mga grupo-grupo, hidwaan, no? Diyan po sa loob ng Malacanang. At ito po ay nakalulungkot kasi habang naglilibot ang ating Pangulo at nag-iimbestiga siya sa mga flood control projects, ito namang mga walang pakisama, mga hinayupak na ito, sila naman po ang, kumbaga, acting like presidents, no? Diyan ho sa loob ng Malacanang. So, the administration cannot really afford this big a scandal sapagkat popular po si General Nicolas Torre III at yung kanyang pagkakasibak talagang without even establishing muna before kung ano yung predicate, talagang magdudulot po ito ng matinding mga paghinala o spekulasyon, no? At mukhang talagang planado itong pagsibak dito kay General Torre. Bakit kamo paglabas pa lang ho ng balita sa media nagsalita na kaagad Senador Panfilo Ping Lacson, no? Na si Nartades nga po ang papalit. At bakit daw? Dahil insubordinate. O kaya hindi daw sumusunod, matikas ulo nitong si General Nicolas Torre III, no? So, yan po ngayon yung nagaganap. At meron nung sinulat yung ating kasamahan na si Montulpo tungkol po dito sa nangyari nga ho dito kay Nicolas Torre III. So, ang tabayanan po natin ngayon, ano bang niyan, no? So, yung ating PNP chief napakalapit sa isang senador sapagkat naging tao po ito ni Senador Panfilo Ping Lacson. Maraming hindi masyado nakakilala dyan si Nartades, pero baka yung aking ibang mga kasamaan media ay kilala yan si Nartades. So, ang tanong, ano kung naghihintay para kay General Nicolas Torre III? May mga spekulasyon ito spekulasyon lang. No, may narinig tayo pero hindi pa to verified na siya po ay naalukan ng isang mas mataas na posisyon na kung saan ay magiging central po siyang figure dito po sa ongoing investigation dito sa mga flood control projects. Totoo kaya yan? Tinanggap po kaya ni General Nicolas Torre yan, the third? No? So, tignan na lang ho natin. I'm sure, ang mga matutuwa dyan, definitely, sa ngayon, syempre, yung mga DDS, no? At yung mga, dahil si Torre po, yung naging instrumental para mahuli itong si Apollo Kibuloy at maitapon sa Hague ito namang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang sa pagtanong dyan, dahil may mga lalabas na mga ICC warrants of arrest sa mga susunod na panahon, si Nartades po ba ay magpapaka-Torre III? Yan ang titignan natin. Sa totoo lang. Maraming salamat po.